Check on sound. Alright. Sa Panimalay, family Feli, no? Pilye. No? So, kami ay may pagbuylog sa inyong Panimalay. We know na sa sining sitwasyon ginaalaw sa Diyos. May plano ang Diyos, no? So, ang bahanon nga ginplay sa orchestra is Only One Life ang title, no? So, Bible Baptist Church palaka nagaw kari sa Katilukuyo, no? We have no intention sa inyo na pasayloon ng baptisman, ha? Kaya ang baptist hindi makaluwas sa aton. So, ang purpose namon subong is to comfort sa family kag sa mga umalambong makabati mensahe sa Diyos. So, in behalf of our pastor, ako gali si Preacher Jonathan, kay si Pastor Randy, sa available, so sakit siya tuin. So, dan sa connection service last Wednesday, na-include niya sa prayer list ining family, no? Makakanda kita sa funeral service. Bisan maulanon, kag-COVID-23 sa inyo. So, kabay nga mga blessing ang mensahe sa Diyos karon sa inyo and magdala sa comfort. Kung mga katang na araw ng diri. Sa atong pag-umpisa, pangabayon ko kamo sa pagtindog, magapangamuyo kita. Tindog palihog, mag-pray kita. And after that, mati kita kasi sa mambo. All of the ko, yung mata, let us pray. Ginoong Diyos, labing gamahanan sa tanan, nagadangot kami, Lord, sa sining gabi, sa sining family, Lord, family Pili, nagapangamuyo kami na sa pamaagi sa imo mensahe karon, ikaw mag-comfort sa ila, and kabay maathag ang maintindihan ang imo mensahe. Ang kaluwasan, Lord, masigurado namon na magpalangit ang amon kalag anytime pwede mo kami kuhaon. And nagapangamuyo kami na ikaw man mag-ahatag sa pabor sa panahon, mabot magtublag sa siningang gabi, o mag-control, kung nagapakabos ng kami, Lord, sa amon kaugalingon, nagapangayugid sa kapatawaran sa amon kakulang kasalanan. Ni tanang ginadangop, kinatugyan pasalamatan, ginasalig, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Pwede makapungko, madamong salamat. Before kita mamati sa mensahe sa Diyos, mag-render na may among kaplanan sa isa ka-hospital ng Diyos. Sorry. Pasay luwa sila, dira oh.
ambahanon nagasiling mahal ka ng Diyos. So kabay nang yung blessing na sa mensahe sa ambahanon. Mga bay lang ko sa immediate family RD. Pinakabilog bata nanay Shelly. Sampulo. Pulo. Sampo. Yeah. Andito lahat? Yes. Pwede ba natin sila, kung pwede, nandito sila? Doon na din na, tawagin mo sila doon. After this, no? Tawagin mo si Nunoy, ambot ko din. This is the most important thing, no? Na lahat ba, Tagalog ba kayo? Nakaintindi din kayo, ano? Yeah. Bisaya. Ilonggo. Karaya. Mapalaban din ako eh. Karaya. Pero ano ang wala dari yung isa ko kapulis utod. Immediate family, oo. Nami nga may ari umalambong pero mas nami immediate family. Andito sila. Pungko kamo to. 30 minutes man lang niya. Wala si Nunoy, no? Wala si Nunoy. Dua kulang sa mo. Dua ang kulang. Sige lang. No, so 8 ang ara. Ang subang be. Si ma'am. Pangalawa. Pangatlo. Si Leia din sila. Pang-apat. Kami 12 kami ka mag-utod. Abansi kami 2 sa inyo. Ikawalo ako. Oo. So ako taga Negros. Kando ni Negros Occidental. Okay. So after ko nag-graduate sa Bible School from Haro, agbulig ko kay Pastor Randy, nag full time ko di sa church. Ang pastor sang church si Pastor Randy Di Julian. Sige. Pila pa lang? 2, 4, 5, 5. Si Cathy din sir. Namigid abi ko masubaybayan nila sa umpisa ang mensahe. Sa ano lang sila. Kung pwede, arigid sila. Oo. Sige. No? While waiting sa ila, no? Ang ambahanon nagasiling sa kanta nila, mahal ka ng Diyos. Halos lahat ng paraan ay ginawa mo na upang maibisan ang kalungkutan. Pero amo na hindi malisang ang tagipusoon kay ang comfort sang Diyos. Palangga kita sang Diyos. Alright, no? Akon basahon diri isa ka bersikulo, Hebrews chapter 9 verse 27. Salamat sang pabor sang panahon nga nag-contact siya. Hebrews chapter 9 verse 27 akon diri basahon. Hambal sang Bible. And as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Hambal sang Bible. And as it is appointed, but sing ganon, natagna na, natalana na, unto men, sa tawo, once to die, mapatay sang makaisa. And after the death, there is a judgment. Tunan naton sa silingang gabi, the reality of death. Ang kamatuoran sang kamatayon. Magapangamunyo kita sa aton pagpadayon. Uludoko kung mata Ginoong Diyos labing gamahanan sa tanan. Naggadangop kami Lord sa imuti ilan nga ining mensahe mahangpan Lord God sang tagpalamati. Gamita ako mangin mouthpiece ang imo pulong maathag nga mahangpan nila ang imo mensahe sa pamaagi Lord sa kabuhi Ma'am Lilian. Iya mga kabataan, ang mga umalambong nga yari diri karon, hindi pagtuguti Lord nga matapos ining service hindi nila masigurado magpalangit ang ilakalag.
I claim nga wala ako sa ikasaran kung wala imo bulig. Gani nagapangayo bulig ako sa imo nga banaan nga espiritu nga magtandog sa ilang tagipusoon mahangpan nila Lord God ang mensahe. Patawan sa among kakulang kasalanan. In Jesus name we pray. Amen. Alright, no? Sa aton nga ginbasa diri, again no, wala kami dinagkadto sa inyo para i-convert into Baptist. Now, we have no intention nga pasaluhon kamo mangin Baptist. No, kabay nga klaro na amon kadto diri sa inyo. First is to comfort sa family. No? Then maintindihan naton kung nga ginalaw sang Dios ini nga sitwasyon. Balan mo and everything hambal sang Bible, ginaalaw sang Diyos sa ato na kabuhi. God has a purpose. May purpose ang Diyos, may plano ang Diyos. Kay gusto ko nga maintindihan naton nga hindi kita ang gauyat sa aton kabuhi. Kung ikaw bata, pwede mo sugpunan, kung pwede lang masugpunan kabuhi na nanay mo, himuon mo. Pero wala kita mahimo. Pila sa kaadlaw sa ospital. Kung pwede lang ang doktor mahimo gid pamaagi para masugpunan kabuhi niya. Galing ang doktor, hindi siya ang nagauyat sang kabuhi ni Ma'am Lilia. No? So hambal sang Ecclesiastes and everything there is a season. May time sang aton pagkatawo, may time man sa aton pagkapatay, a time to be born and a time to die. Now sa aton nga ginbasa diri, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Kaya natagna na sa tao nga mapatay sang makaisa, pagkatapos gali sina hukman kita. We will face sang judgment. So, pagkatapos ang kamatay, may naghahambal nga kung mapatay ko, kung mapatay ikaw, mas mayo man ako mapatay ka, kay makapahuway ka. Okay man na siya. Kung sigurado ka, langit tulian sa imo kalag. Pero ang masubo, kay may duha ka place ang katuan sa tao pag mapatay siya. Langit or else impyerno. Now, so i-explain ko ni subong sa inyo kung ano ang buot sing ganon sang death nga gin-mention sang Bible. Now, death means departing from earthly life. Pag mapatay kita, bayaan taning kalibutan, bayaan mo family mo, sinanay nyo, hindi nyo na maging kaupod. No? So, ma-separate siya sa inyo. Death means separation. Ang gintukoy naman sa Bible nga sang tinion ni Alan ni Adan kag ni Eva, ang hangkaman sang Dios sa Garden of Eden, and everything of fruits pwede nyo makaon except sa tunga sa Garden of Eden. Kaya hambal sa Bible, if you eat sinang prutas nga tunga sa Garden of Eden, thou shalt surely die. Masigurado mapatay ka mo. But the moment nga nagkaon sila sang prutas, wala sila napatay. Kaya ang ginatukoy sang Diyos hindi physical death, kundi spiritual death. If you remember, the moment nga nagkasala sila, nagtampi-tampi sila, ginpangita sila sa Diyos, Adan, diin ka mo. So, may maayo silang relasyon sa Diyos, but the moment he commits sins, no, na-separate sila. So, death means separation. Naputol ang relasyon sang tao sa Diyos, may gap na. May sala mo. Amo to ang naghindrance, naghatag sang gap sa Diyos naton kag sa tao. The same with us. I will give you illustration. For example, si Sir Miguhay, sino pangalan niya, Sir? Sir Ferdinand. Miguhay kami, nakasala ko sa iya. Sa una, opdanay kami kundiin nga, may istoryahanay, badihay. Nakasala ko sa iya, nautod amon relasyon pag kami guhay. Di amon na sa Diyos. No? Naputol aton relasyon sa Ginoo, the same sa amon Sir Ferdinand, maputol ang amon relasyon pagkaabyanay kung makahimo ko sala sa iya. So ang nagaputol gali sang relasyon pa sa isa hag isa, the same man gali sa Diyos ang sala. Importante na nga ma-reconcile kita. So hambal sang Bible na panubli naton to. May inheritance kita. Okay man ni tani kung palanublion mo manggadla gali kay sala. Ara ka pa lang sa busong mo ni nanay mo, may sala rin ikaw. Now,
So, amo nang hambal sa Bible, nga kita gidya makasala, natao kita sa sala. And that's the reason why kung nga ang tao mapa-impyerno. So, kung ang tao mapatay siya, duwalang kaduan sang iya kalag. Hambal gani sang Romans chapter 6 at Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran sang aton kasalanan, impyerno, kamatayon. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang bayad sang aton sala, kamatayon. No, ang kamatayon na ginamention sa Bible, no, eternal punishment dito sa linaw nga kalayo sa impyerno. Pero may good news, may sugpon ba na? But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. May regalo ang Diyos. Maayong balita, ano na, ambal niya, kabuhi nga wala sing katapusan. Now, this means departing from earthly life, eternal separation. Pag mapatay ka, no, abandoning all, bayaan mo ni tanan. Kung may salakyan ka nga Rolls Royce, bayaan mo na Japon. Kung kontraktor ka, bayaan mo na Japon, posisyon mo, billionaire ka, di ba? O ang tax ta gakanto na sa ginaanod na sa flood control. Bayaan mo na. So bayaan mo na tanan. Maski piso wala ka dalon. Maski nami pa panapton mo, nami man pagkabutang mo sining kalibutan, bayaan mo na. We will face sa judgment. Pag-abot sa hukmanan, hindi ka man pamangguton, sir, ma'am, ano posisyon mo dito sa kalibutan? Hindi ka na pagpamanggut, ano ka bahol nga kwarta gipatago mo sa bangko? Ano kalapad luti mo? Hindi na mamangkot ang Diyos, mangkuton ka sang Diyos. Paano mo gingamit mong kabuhi mo sang time ara ka pa sa kalibutan? Sa kadungulan? Or sa kaayo? So, bayaan mo na tanan. Now, hambal sang Bible, ako untay sa hindi, mapatay gitaya. Galing wala ta mamanan. Now, what is death? Death, tatlo lang ni. Death is, number one, death is unpredictable. Maghambal kita gani unpredictable, wala nato naman an kung saan magabot. Ang kamatayon, he is like a thief. Kaanggid siya sang makawat. Wala iya galisin siya ang kawatan mo. Sir Ferdinand, mga alas 9 karon mangawat kuda. Wala gid sang kawatan nga maglisensya. Kung usually kakabatian mo lang, ay nakawatan ako. Na-surprise ikaw. Amo man gali ina ang kamatayon. Surpresa sa nga mag-aabot. Wala mo naman an kung buwas okay ka pa. Wala ni ginapili ang kamatayon. So death is unpredictable. Even the doctor cannot predict sang aton kamatayon. San o sinan Ma'am Lilian ginkuha sang Diyos? September 9. 11. September 11. So September 11 may nakabalo sa inyo. September 11 kuhaon sa sang Diyos? No. Wala gid no. Kay balaan ko iban sa inyo nga mga kabataan sir gintawagan lang ni to. Nanay wala na. And one of you is, ha? Di ko kapatid, ligad adlaw, distulahan ay dumayo man lang to. So, ang kamatayon di mapaktan. Kaya kung bala, ano pa lang, September 11, kwaon sa, mapuli ka na, maistorya ka, mausik ka na to, chimpo saya. Di ba? Galing wala mo naman an. Iban sa inyo, layo paguro nga lugar. Halinan. Now, so amo nang butsing ganon, sang death. Death is unpredictable. Wala na to naman an kung saan o kita kwaon sang Diyos. Hindi na kita kaindi sa kamatayon. Hambal sa Bible, appoint na busin na tagna gid sa aton isa kag isa. Ngam patay galing wala ta lang naman an. Ikadua, number 2. Una, death is unpredictable. Number 2, death is unavoidable. Hindi kita kalikaw sa kamatayon. Masiling ka, gakaon ka sang masustansya nga pagkaon, agud ma-prevent mo or ma-preserve mong imo kabuhi. Hindi ka kalikaw. Kung appointed time na sang Diyos, wala ka mahimo. So, hindi kita kalikaw.
Ang dumduman ko akon tiyo, taningan sa kan doktor 3 months. Di bilang hinablos, subuan man kami, gabantay ko sa una siya sa ospital. Pero abi nyo, nahimo na lang 5 years, buhi man gyapon. Subot singan ang doktor, hindi makapredict sang kamatayon. Ang balupugan nino, do ako na lang mga muy nga kwaon sa, kay ikaw na lang maluoy bla. Ang sitwasyon niya, ang iyatulan daw, ginaputos na lang sa panit. Pero hindi kitang may hawak sa kabuhi ta. Hindi man akong may hawak sa kabuhi niya. No. So death is unpredictable, death is unavoidable. Hindi ta malikawan. Tulukan nyo, may mga disgrasya katabo, hindi bla? Tapos balitaan nyo, patay. Kung balaan niya man lang mag-drive siya, tapos madisgrasya, mapatay siya, hindi na to mag-drive. Hindi gud malikawan, ikaw ganit personally, galikaw ka sa disgrasya, pero ang kasumalang mo, gapilit lang ako, no? Ang kasumalang mo, wala gahalong. Hindi ba? So, hindi kita kalikaw sa kamatayon. So, ang kamatayon, wala ni isang ginapili. Wala ni isang ginapasin. Bata, tikulang. May edad ka, may sakit ka sa wala, pwede ka mapatay. Hindi ka kalikaw. Dumduman ko sang eskwela pa ko sa Haro, may ginabantayan ko sa Western. Ara kami sa emergency room. Pag abot sa ambulance, may ikaingod ko nga nagabantay man pasyente. Pareho kami gabantay pasyente. Pag abot sa ambulance, may ginpapanaog na pasyente. Ang iyang sistema, ang motor, manubila sa motor, tuhog ni sa iyang nga paa. Ginutod lang ang manubila ka motor, pero gasunod ni, para madala lang sa ospital. Pagkita sang kaingod ko, nga nagabantay man, tumba siya, wala pilas, nauna pa sa patay siya ginabantayan. So you see that? Kung naman anya to nga, magtulog siya, patay siya, hindi na to magtulog. So hindi ta malikawan ang kamatayon. Maski kakaon ka sang masustansya nga pagkaon, hindi ka makalikaw. May damo ka vitamin sa ginatay para ma-preserve mo kabuhi mo, hindi ka makalikaw. Si Michael Jackson, ang iya pagkaon, sugiran ka mo, gaagi sa machine para ma-preserve niyang kabuhi niya. Pero pamangkot, wala siya napatay, kapalagyo siya, ka-iskapar sa kamatayon, wala. Patay man sa Japon. So kanto ka sa cemetery, wala. Lain-lain sizes, diba? Wala pili ang kamatayon. Hindi kita kalikaw sa kamatayon. So death is, number 1, unpredictable. Number 2 is unavoidable. Hindi kita kalikaw. And number 3, katatlo ngayo. Hambal sa Bible. Death is unstoppable. Hindi ta na mapuggan. Pag appointed time mo na wala ka na mahimo. Isa ka lang kapitik. Maski tuluyon ka pa, kung hindi mo pa appointed time, wala na sa matabo. Pero kung appointed time mo na hindi ka nakapangindi. Pag musiling ka, Lord, hindi lang danay, damo pagkulobrahon. Kung appointed time mo, hindi ka nakapangindi, hindi mo na mapunggan. So, ang kamatayon, hindi naton mahibaluan kung saan magabot. Anytime, pwede sa magabot. Ang kamatayon, hindi naton malikawan. Ang kamatayon, hindi ta mapunggan. Mapatay kita, gapon. Kaya hambal sa Bible na katalana na ni sa aton. Ang masubo, wala ta ka hibalo kung saan o kita kwaon. But sigun mapatay kita gapon. Anytime, pwede magabot ang kamatayon. Pwede karon, wala ta ka mo ginapahog. Ginahambal ko ang realidad sang aton kabuhi. Pwede buwas. May mga tao nga may sakit, nagtulog lang pagkaaga. Wala na. May ginwalihan ko sa San Rafael, 25 years old, nag-attend birthday, mayad man lawas, nabangungot lang pagkaaga, wala na. So, hindi mapunggan ang kamatayon. Hindi ta malikawan ang kamatayon. Mapatay gid kita. Galing wala ta maman-an. So, hindi tagali mahibaluan ang kamatayon kung saan magabot, hindi kita kalikaw sa kamatayon, hindi ta mapunggan
sigarduhon ta na lang nga magpalangit aton ka lang. Kuha na ton? At least, magasiling ka, hindi mo man naman ano kung saan magabot ang kamatayon, hindi mo man gali mapunggan, pero masigurado mo nga magpalangit ka. Kaya kung mapatay kita, duwa lang gid ka place ang katuan sang tao pag mapatay siya. Langit o kon impyerno. Ang hambal sang Bible, ang tao nga makasasala, mapa-impyerno gid. Kaya hambal sang Bible, for the wages of sin is death, ang bayad sang sala, kamatayon, ang death nga ginamention sang Diyos, eternal punishment. Ang tao nga makasasala, mapa-impyerno gid. Pero ang good Diyos, mga utod mo sini, ang Diyos naghimo pamaagi, remedy, para hindi kita tumagkadto sa impyerno. Naghimo sa pamaagi, ano hambal sa John chapter 14 verse number 6. Jesus saith unto him, I am the way. Si Kristo nagsiling, siya ang dalan, and the truth, and the life. No man cometh unto the Father. Wala sa makakadto sa ginharian sang Diyos, kung hindi pamaagi kay Kristo. Wala sa naghambal nga kinahanglan mo danay mangin baptis, mangin matutom sa baptis, mga muyo ka pila ka sugo, magstuman ka pila ka commandments para magpalangit ka. Wala naghambal ng Bible. Hambal sa Bible ang konsinulang. John chapter 3 verse number 16. For God so loved the world. Maski ikaw makasala, ako makasala, ginhigugma ka sang Diyos, amo tong kanta kagina nga ato na batian, mahal ka ng Diyos. And it's because of His love, He gave His only begotten Son. Ginbayaan niya ang langit para sa imo kag para kanakan. He was crucified in the cross of Calvary 2,000 years ago. Ginpaagay niyang yahamili nga dugo. Ginkrunahan silang kuruna nga tunukon. Ginlatigo siya, ginlansang siya, gintamay siya, ginyaguta siya, ginbangkaw siya. Hindi mamarasnahan itsura niya. Ginhimo to ni Kristo para ipahayag sa aton ang iya hamili nga gugma. Nga maski ikaw hindi ka deserve, makasasala kita mo. Wala exempted diri. Even ako preacher, makasasala man. Who simply means, ginhimo to sa Diyos hindi lang para sa mga manggaranon, hindi lang para sa mga imol, kundi para sa mga tao nga makasala. Kagambal sa Bible, wala sang perpekto sining kalibutan. Tanan kita makasala, wala exempted. Wala man ni padako-dako sala, kag pagamay-gamay sala. Nakapatay, kag nakabinutig, sa atubangan sa Diyos parihos nga sala. Buot sing ganon, gamay man kag dako imo sala, pariho lang na sa tubang sa Diyos. Diri sa kalibutan, sa mata sang tao, pwede na timbangon. Pero sa Diyos, wala niya naging timbang ang ginatulog niya sala. Now, so kita gali nga makakasala, deserve kita magpa-imperno, ang good news lang ang Diyos na naghimo pamaagi. Patihan ta na lang ang pamaagi sang Diyos. Hambal sang John 3:16, kay ginhatag niyang yabog that He gave His only begotten Son. Take note that last phrase, and that whosoever believeth in Him, ang konsino nga magtuo kay Kristo. Take note, ang konsino lang, but singa those who are willing to believe Christ, na siya ginlansang sa krus, napatay, ginlubong, and after the 3 days, He rose up again. Amo nang patihan ta. Siya na naghimo sang pamaagi. Patihan ta na lang. Ang hambal sang Bible na sugpon pa. Ang konsino nga magtuo should not perish. Hindi ka na magpa-impyerno, but have everlasting life. Makaangkon ka sang kabuhit nga wala sing katapusan kung mahimo ka desisyon ang magtuo kay Kristo. Again, hindi mo kinahanglan magpa-convert sa baptis para magpalangit ka. You need to make a decision. What kind of decision? First, you need to admit that you are a sinner. Akuon mo sa imo kaugalingon nga ikaw makasala. Nakasala ka sa Diyos. Makasala ka sa imo panghuna-huna, sa imo nakita, sa imo bibig, sa imo aksyon, makasala ka. By nature, ang tao gidya makasasala. Amo na, liwaton ko, ang sala nagsiparal na sa aton kag sa Diyos. Amo nang gap, amo nang nag-utod sa relasyon naton sa Diyos. Kinahanglan nato na maangkla, liwat butin, ma-reconnect ang naputol nga relasyon. Paano ko
maibalik ang naputol namon nga relasyon ni Sir Ferdinand bilang pagkaabyanay. Una, akuon ko sa imo, sir, nakasala ko sa imo. Ikaduha, sir, hinulsulan ko akon sala sa imo. Kung hinulsulan ko na akon sala, kung patawaron mo kung ma-reconcile kita nga duha. Kuha niyong ilustrasyon, the same man na gali sa Diyos. Hindi ko na kinahanglan magsimba pa kung sa diin-diin, sudlan ko tanan nga reliyon para magmayuhay kami ni sir. Kinahanglan niya lang ang pagpatawad. Kuha, ti amo man na gali sa Diyos, kaya nagsiparar kita sa Diyos, patay kita spiritually. Anong nagpatay sa aton? Sala. So, paano kita mabuhi spiritually? Paano natin ma-reconnect ang naputol naton nga relasyon sa Ginoo? Una, ako unta nga kita sa sala. You need to admit that you are a sinner. Second, you need to believe and accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior. Kinahanglan mo tuuhan kag batunon sa imo tagipusoon si Kristo bilang imo Dios kag personal nga manluluwas. Ikatatlo, kinahanglan mo hinulsulan ng imo. You need to confess your sins. Hinulsulan mo, ituad mo ang imo kasalaanan sa Diyos. Tama ka simple. Nga simple, nga hapos-hapos lang. Kaginhimo na ni Kristo ang mabudlay. Hambal niya sang araw sa krus, hambal niya, it is finished. Tapos na. Kung mag-obra ka sang lamisa, then gindeclare mo, oh, finish na ang lamisa. May tatlungon ka pa da? Wala na. Kay finish na nga. Wala ka pa na da sang i-renovate pa. Kay tapos na nga. Kuha? So, amo man to ginhimo na sang Diyos ang kaluwasan. Tapos na. Ginahanglan mo lang patihan. Nga siya napatay sa krus ginlubong kag nabanhaw siya. Ginhimo niya to nga ikaw maluwas gikan sa impyerno. Liwaton ko, hambal sang Bible, sambal sa mensahe nga ato nabatian, anytime pwede mag-abot ang kamatayon. Wala naton mamanan ang kamatayon kung saan o mag-abot. Hindi kita kalikaw sa kamatayon. Hindi ta mapunggan ang kamatayon. Sigurdo unta nga magpalangit atong kalag. At least, wala mo man naman kung saan o mag-abot ng kamatayon, at least kasigurado ka nga imo kalag mapuli sa ginharian sa Diyos. Pero, matabo lang ina, magpuling imo kalag sa ginharian sa Diyos pag nakahimo ikaw desisyon. Saan o ikaw ma-decide? Amo magtuo ka magbaton kay Kristo Jesus bilang imo manluluwas. Sa saan o? Next year, pasugdan ta ka. Imo na iya personal decision. Pero ang pamangkot ko, are you 100% sure? Wala ta ka ginapahog, makalabot ka pa ayahan next year. Next week ka lang magbaton kay Kristo ka magtuhay Kristo, imo man na Japon personal decision. Ako ya instrumento lang sang Diyos para isugid sa imo. Pero hindi ta ka pwede piliton. Pwede sir subong. Kung ako lang papilion nyo, gusto ko subong ka mo magbaton kay Kristo. Nga ahaw, hambal sa mensahe kagina, pwede anytime mag-abot ang kamatayon. Paano kung next year ka pa magbaton kay Kristo, buwas, kwaon ka sang Diyos? Hindi ka magpalangit. Kaya next year ka pa ma-decide. Gets nyo logic? Kung pwede man lang subong, himo ka na desisyon. Kung patay ka na, maka-decide ka pa? Hindi na. That's why subong pa lang, mas nami sigurado mo na. Tagaan tapagid ka mo ilustrasyon. Mas manami nga nagasakay ka sa series bus, nga balaan mo kundin manaog. Balaan mo imo destinasyon. Kaya kung hindi mo mabalaan, matalang ka. Buti yung samtang buhi kasi hindi ka nangalibutan, you are just like traveling. Nga dapat mabalaan mo, din makadto imo kalag. Kuha. Kaya kung hindi ka kabalo, matalang ka gid. Pero isa lang gid kadalan ang dapat mo usuyon para magpalangit ka. Si Kristo na naghimo dalan. Patihan mo lang. Na siya napatay para sa imo kag para sa ako. Sir, sang bata ko nakadesisyon ako
na magtuo magbaton na Kristo. Hindi ko magpati. Kaya ang bata nga gamay, hindi pa na makadesisyon. Ara ka na sa hamtong nga edad. Pag hindi mo sigurado, magpalangit ang imo kalag, maabot man sa punto, kaangay ni Ma'am Lilian, nakuhaon ka sa Diyos, at least nakasigurado ka. Pwede man lang gali subong himuon na desisyon. Himo ka desisyon sini nga gabi. Ako ay instrumento lang sa Diyos. Sa kabuhi ni Ma'am Lilian, gingamit ang kabuhi niya para may makabati mensahe niya. Tagaan tapagid ka mo ilustrasyon. For example, this is a gift. Hatag ko kay Sir Ferdinand. Sige, sir. Ang ilustrasyon nga ina, kaangay kay Kristo. Ang regalo ni Kristo, ano gani? Kabuhi nga wala sing katapusan. Maghambal ka regalo, walang kapalit. Ginhatag ng libre. Hambal ni Kristo. John chapter 3 verse 16 niya, and I give. Ginhatag niya ang iya bugtong nga anak. So, ang kabuhi nga wala sing katapusan sa aton, ginhatag niya libre. Sino ang regalo? Si Kristo. Ano ang regalo ni Kristo? Kabuhi nga wala sing katapusan. I might clear. Liwaton ko ha. Who is the gift? The gift is the Lord Jesus Christ. The gift of Jesus is eternal life. Paano mo maangkon ang regalo? Batunon mo. Kung i-reject mong regalo, hindi mo na maangkon. Now, ginhatag ko ni kay Sir Ferdinand, kung i-reject niya ning regalo, hindi niya ni maangkon. Maski piliton ko, sir, please, batunan ni. Kung ang iya decision, hindi sa wala mahimong gahatag. Kuha, the same man ni gali sa Diyos. Kung ang Diyos naghimo na pamaagi para ikaw hindi ka magpa-impyerno, kung hindi ka magpati sa iya, wala mahimo ang Diyos. Personal mo na nga desisyon. Kuha. Now, for example, gin-reject ni Sir Ferdinando. Nagkadto sa iban. Sino kay ngalan, sir? Sir Alex. Kaya hambal sa Bible, ang kung lang mo, wala pilitay. Those who are willing to receive that gift. Ang kung lang nga willing nga magbaton sinang regalo. Sino ganing regalo? Si Kristo. Kuha na ton. Butsong gano'n, ining regalo, it will represent kay Christ na kung maangkon mo lang ining regalo, paginbaton mo na si Kristo. Maangkon mo lang kabuhi nga wala sing katapusan, paginbaton mo na si Kristo bilang iyong manluwas. Masigurado mo lang nga magpalangit ang imo kalag pag nagtuo ka na kayo nagbaton kay Kristo. Saan o kita madesisyon siya? Tulad. Pamangkot ko sa sininga gabi, hindi ko mamilit sa inyo. This is your personal decision. Kaya magatubang sa judgment, hindi man tas updanay, isa-isa man taya. At least, kung hindi ka magbaton kay Kristo, pag abot sa judgment, wala ka sang ibasal kanakan. Naga, ginsugiran ka, wala ka nagpati. Pa-impyerno ka. Pero masubo, balaan ko kung paano magpalangit, tapos gindalo ko sa inyo, basulon yung gid kami. Hindi ba? At least dinlo amon kamot. Kaya wala sakpanay ang kaluwasan. Isa-isa, personal mo na iyang desisyon. Kuha. Now, liwaton ko, hindi ta mamanan kung saan kita kuhaon sa Diyos. Anytime maabot sa aton na ang kamatayon. Pero mas manami na hindi ta manumanan kung saan kita bulon sa Diyos, at least sigurado ka na magpalagit imo kalag. Pag maghimo ikaw desisyon sa sininga gabi, aw magtuo magbaton kay Kristo bilang imo personal nga manluwas sa sininga gabi. Hindi ko mamilit sa imo. Personal mo nga desisyon. Klaro na ang Bible ng gasiling si Kristo ang dalan. Maluwas ka sa eternal punishment pag gintuuhan mo si Kristo. Sa sininga gabi bala, willing ka man nga magtuo kag magbaton kay Kristo bilang imo manluwas? Are you willing to believe and accept Christ as your Lord and personal Savior? Can you raise your hand as a confirmation? Sir, willing ko magbaton. 2, 3, 4. Praise God. May harap pa. Thank you, sir. Salamat sa likod. May harap pa magbaton kay Kristo.
bilang iya manluluwas. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Siyam lang ang magbaton kay Kristo. Liwaton ko, hands down. This is your personal decision. Kuha natan, imo na iya, hindi ta ka pwede piliton. Pero base iban sa inyo, nahuya lang mag-raising hand, but heartily ginbaton niyo si Kristo. Praise God for that. God knows your hand. Or else, you raise your hand, pero kung wala naman sa tagipusoon, ikaw yapon ang perde. Kuha, hindi ko na yakita inyong tagipusoon, hindi ko ya all-knowing mo, but I do believe God knows your heart, God knows your mind. If you are willing to believe and accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior this night, can you stand? Ma-pray kita? Can you stand up? And ma-pray kita, but this kind of prayer, sundon nyo ni nga pangamuyo. Nga mabatian ko inyo limog. Pangamuyo ni isang tao nga makakasala, willing magtuo kag magbaton kay Kristo bilang iya manluluwas. Ulod ko, piyong mata, sunod palihog sa akon. Ginoong Jesus, salamat gid sang libre nga kaluwasan na imo ginhatag. Salamat sa pagsakripisyo sa krus. Ikaw napatay, ginlubong, kag nabanhaw liwat. Salamat sang imo gugma. Sa sining nga gabi, nahibaluan ko, kag ginaako ko, nga ako makasasala. Kag ginahinulsulan ko gid ang akon mga kasalanan. Sa sining nga gabi, nakita nimo ang akon tagipusoon. Sincero ako nga magbaton sa imo bilang akon Dios kag personal nga manluluwas sang akon kalag sa impyerno. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Tungko kalihog. Now, kamangkot ko, sino inyo ginbaton? Si Jesus Christ. Ginbaton nyo sa bilang inyong ano? Manluluwas. So diin ka mo ginluwas ang Diyos. Sa sala, kag sa impyerno. Buot sing ganon, kay ginluwas na kamo from the eternal punishment, hindi na kamo tumagkanto. Tagaan ta pagit kamo ilustrasyon. Si Sir Ferdinand, nakapatay siya. Ako ang witness, nakita ko na siya agad matuod nakapatay. Pag abot sa husgado, akuon kong iya sala. Abuswelto siya. Kinanglan niya patihan na akong mag-ako. Kung di niya ni pagpatihan, mapreso siya. Personal niya, bayaran sa presuhan. Ang kasama sa mo. Kaya tuod ka, sir, ikaw maako. Ako akuon ko. Pag ako ko sa ang akon sa lang, absilto sa, ako mapriso. Amo nang ginhimo sang Diyos sa aton. Ginako niyang aton kasalanan siya ang nilansang para hindi kita magpaimpero. Patihan talagang. Gets? Buot sing ganun kay may nagluwas sa iya, hindi na to sa magkadto sa kabayaran sang iya kasalanan. Hindi na to sa mapriso. Kuha. Bangod kamo nagtuo kag nagbaton kay Kristo bilang inyong manluwas, may nagluwas na sa inyo, hindi na kamo magkadto sa impyerno. Kuha. Anong gintugro sa Diyos sa mga nagbaton kay Kristo gani? Eternal life, kaligtasan, kabuhi nga wala sing katapusan. Kuha. Now, buot sing ganun, anytime, pwede ka na bulon sa Diyos, sure ka na, langit ka na mapuli. Kaya ginbaton mo na si Kristo. Very good, ma'am. Paano, B? Siyempre, by nature, ang tao makasala Japon mo. Subong nagbaton ka kay Kristo, anak ka na sa Diyos, hindi ka na magba-impyerno, mapalangit ka na, amo ng promise ang Diyos. Paano kung makasala kaliwat? Paano kung accidentally nakasala ka, accidentally wala ka pangayo patawad, napatay ka? Palangit ka man Japon ayhan? Liwatan kong question.
Subong nagtuo kang nagbaton kay Kristo bilang awan luwas, anak ka na sa Diyos, gintagruan ka kabuhi ng ulas ng katapusan, ginluwas ka sa Diyos, hindi ka na magpa-impyerno. Paano kung nakasala ka, accidentally na aksidente ka, wala ka nakapangayo patawad? Palangit ka man Japon ayhan? Sige ma'am, ikaw ma'am. Sino ganing ngalan? Ma'am Janet. Oo. Subong nagbaton kay Kristo, hindi bla. Anak ka na sa Diyos, ginluwas ka sa Diyos, gintugruan ka kabuhi ng ulas ng katapusan. Paano bi kung nakasala kaliwan? Tapos wala ta ginapangayo bulong ka sa Ginoo, wala ka nakapangayo sorry, palangit ka man gyapon ayan, pero nagtuo ka nagbaton kay Kristo. Sir Ferdinand, yes. Langit gyapon, di ba sir no? Kagin accept mo siya mo. Kuha. Ara na sa Bible, sir. Maski makasala ka, magpalangit ka Japon. Ara, Japon. Di, sir, mapagusto na lang nahimo sala kayo mapalangit Japon eh. Anong ganigin tugro sang Diyos? Kabuhi ng ulas ng katapusan. Magambal ka kabuhi ng ulas ng katapusan. Walang hanggan, walang katapusan. Hindi pwede, ma'am, nakasala ka, natapos na. Ay, may katapusan yun. Butsing wala katapusan. Eternal nga. Butsing ganon, buhay na walang hanggan. Wala expiration. Pag nakasala ka, wala na expire. Langit ka Japon. Kaya ginbaton mo na si Kristo. Pero hindi na siya license nga magpagusto ka himo sala ha. Ay, maski makasala ko, bangon nagtuon ako nagbaton na Kristo, mapagusto na lang ko himo sala. Ang tawag sa imo, abusador. Hindi mo pwede abusuhon ang Diyos. Kuha. Oh, may bata ka, sir. Pila na edad subang mo? 10. May bises nga nakabata, na ang bata mo nakasala sa imo. May dyan, hindi gina malikawan. Sa nakasala sa imo, wala na sa gapuli sa inyo. Gapuli, Japon, nila. Aw man gali sa Diyos. Kaya nakasala kita sa Diyos, puli kita ng Japon siya. Kaya anak niya na kita. Gets? Hindi pwede magpagusto himo sala imo bata pag nakasala. Gindisiplina mo gina. Anong purpose ang pagdisiplina? Para hindi yan liwanon ang iyang sala. Kaha? Di ang Diyos, hindi na ba dula ang kaluwasan, palangit kita Japon, pero disiplinahon lang kita sang Diyos. Paano magdisiplina ang Diyos? Manaog di para bakulon niya man kita? Hindi. Tigruan na lang ka problema. Pagtilaw, lack of finances. Not all the time, mas kami stable ka nga trabaho. Abot ginay sa punto. Sakit. Dagran na ka sakit, baw. Anak ka na sang Diyos, tapos gatinundo ka pa, disiplinahon ka sang Diyos. Luwatan ko, hindi na madula ang kaluwasan, palangit ka man Japon, pero disiplinahon ka lang sang Diyos. Gets na ton? Sir Ferdinand, saan o ka na tao, sir? Physical? September 11. Kaka-birthday niya lang. September 11, 1982. Hindi niya malipatan niya birthday. Tulad nga adlaw, sir, hindi mo pagkalipatan, ha? September 26. Tama? So, tulad nga at gabi, hindi mo pagkalipatan. Di ba hamalugin na napatay kita spiritually? Paano kita mabuhi spiritually? Kung ikaw bata ni nanay, wala ka na. Mabalik ka pa sa busong ni nanay mo para matao kaliwat. Paano kung wala ka na nanay? Wala ka balikan. Decision making. Because you decide to believe and accept the Lord Jesus Christ, you are born again spiritually. Tulad ng gabi. September 26, 2025, ginbaton mo si Kristo. This is your spiritual birth. Ang life birth ni Sir, September 11, 1982, ang iya spiritual birth tulad. September 26, 2025. The same man sa inyo nga mga nagbaton. Naintindihan naton? So kung mag-abot man ang kamatayon, kaangay ni Ma'am Lilian sa aton, hindi ka na malisang, hindi ka na mahadlok, naga. Hindi ka na magpa-imperno, palangit ka na, bangon nagtuon, nagbaton ni Kristo. So inding pagpangamuyo makaluwas, inding pagsimba, namin nga gasimba ka, pero hindi na makaluwas. Kundi mo personal nga pagtuo kay Kristo. Relasyon mo sa Diyos. Pero nagapati ko kung may relasyon ka sa Ginoo, gasimba ka.
Amo na ang bunga sang imo nga pagtuo sa Dios. Ko ha. Now kabay nga nangin blessing ini nga mensahe. Hambal sang John chapter 14 verse 1. Let not your heart be troubled. Ye believe on God, believe also in me. Amo na hambal sang Bible. Hindi na malisang si inistorya ni Sir Nemesio sa akon before ko magtakop ha. Gamay na lang gid. Si Ma'am Lilian nasiran niya gospel. Buot sing ganon nakabaton sa kay Kristo. Buot sing wala kamo sang ikawari sini sa iya nga nagpa-impierno siya. Buot sing ara sa langit. Kung gusto niyo mag-reunion, kung personal kang nagtuo nagbaton ni Kristo Jesus bilang manluwas, maka-reunion kagid sa langit. Pero kung wala ka nagtuo nagbaton ni Kristo Jesus bilang manluwas tapos napatay ka, hindi ka katen reunion. Kaya sila ara sa langit, ikaw ay pa-impierno. Gets? So si Sir Nemesio ay gingamit sa Diyos para masiran si Ma'am Lilian. Nagbaton sa kay Kristo. Praise God for that. Time will come. Langit naman kita. Pero kung ako pa mangguton nyo, hindi pa man ko danay eh. Hindi ba? Wala ta mahimo kung kabubuton sa Diyos. So, salamat nga may mga nagpabiling nga namati, kagkabay nga naintindihan nyo ang kaluwasan. Luwaton ko ha, ang baptis wala nagluwas sa inyo. Kaya wala sang baptis nga ginlansang sa krus. Si Kristo gid lang. So, do not worry. Si Ma'am Lilian, ara na sa maayo nga kamot. Langit na siya gali. So, salamat sa open nga panimalay, open heart, open mind nga kamo na mati pulong sa Dios. Sa aton pag takop, may special number pa nga wala na. Ma-pray kita, tindog kita palihog. Lord ako, piyong mata, let us pray. Amay namon nga balaan, tagiya sa amon kabuhi, nagpasalamat kami na nahayag ang iyong mensahe sa siniagang ipang maagi Lord sa kabuhi ni Ma'am Lilian. Mga kabataan niya nagbaton sa imo, kag nagkilala sa imo bilang ila Diyos kag manluwas. Kag sa mga umalambong man, salamat Lord, na namati sila sa iyong mensahe. Ikaw nakita sa ila tagipusoon, kag panguna-una, kung ano sila kasinsiro nga nagbaton sa imo. Salamat Lord sa kadamo pwede nimo gamiton apang isa kami nga imo gingamit mangin instrumento sa sini nga gabi. Kabay Lord, klaro nga maatahag nila nga intindihan ang kaluwasan. Nga kung anytime magabot man sa amon ang kamatayon, nakasigurado na kami nga magpalangit amon kalag bangod may napundar na kami nga relasyon dira sa imo. Bangod ang naputol namon nga relasyon sa una na reconcile na sa pamaagi, sa pagtuo kapag baton namon sa imo bilang amon manluluwas. Ikaw mag-bless o God sa nabilin nga oras, nabilin nga lukuton. Ikaw mag-comfort sa sininga family, magpabakod sa ilang nga tagipusoon. And kabay Lord, fully na intindihan nila kung naagin allow nini ini nga kahigayunan Lord nga sitwasyon sa sininga panimalay. Agod may mga kalag nga magbaton sa imo Lord. And kabay, ang mensahe sila tagipusoon mag-grow, kang mag-desire Lord nga alagaron ikaw. Kang bless sa nabilin nga oras sa ilikuton. In Jesus' name we pray. Amen. Kag maayong gabi. Madamo